the MTRCB in connection with the suspension of our news and public service program T3, Kapatid Sagot Kita. Pending before the Court of Appeals is a case filed by TV5 questioning the jurisdiction of the MTRCB. It is TV5's position that the MTRCB has committed acts of prior restraint which constitute a violation of the freedom of the press. The suspension order constitutes another act of prior restraint by the MTRCB. The following scripted advisory imposed by the MTRCB constitutes a grave abuse of discretion, and TV5 will vigorously question the imposition of this unlawful penalty. The MTRCB is not authorized by law nor by its rules to impose this type of penalty. Ang programang T3 Kapatid Sagot Kita ay suspindido ng 3 buwan bilang parusa sa paglabag sa Section 3C ng Presidential Decree Number 1986. Number 1986. Ang mamang ito nag-heavy drama. Ang location pa niya sa bingit ng bintana. Gusto yatang gayahin stunt ni Jackie Chan. Mga meron naman kabadong nagabang. Wala pa sa script ang kanyang jumping trip. Kaya mga pulis, lahat ng Alamatrix. At ang eksenang daring, ligtas pa rin ang ending. Sa Lunes pa. Sa Lunes pa? Ng T3. Masaya na ako ngayon eh. Hindi, Lunes pa yun, sabi. Sige. Okay. Magandang hapon po mga kapatid. Panalo si Pacman sa replay ng laban kay Bradley ayon sa 5 WBC judges na inatasang mag-review. Pero ayaw na ni Pacquiao ng rematch. Bawi na lang daw. Idadaan ulit sa rematch. Gaya ng programa ito sa pasulong at hindi paurong. Walang labang inaatrasan pero dinadaan sa katuwiran. Ako po si Ravi Tulfo. Mga tol, ako naman si Ben Tulfo. Gaya ng laban ni Manny, nasa huli rin ang hustisya sa amin. Pero napigil man o hindi, tuloy ang suspensyon ng T3. Susulong lang kami sa mas matiwasay na balitaan at damayan. Daring mga malulupit na balitang kailangan ng agarang aksyon. Wala kung makalabas ka pa. O sige. Mga estudyante nagwala. 44 kasi sa kanila. Kinuhang scholar daw ng isang foundation. Pero ang foundation pala, bogus. Hindi na nga sila in-enroll sa eskwelahan. Nakutongan pa ng TIG 1.5. Magic show ba ito? Lalaki, sinubukang pitikin ng cellphone sa isang tindahan ng tela sa Divisoria. Kawatan, tinakpan ng tela ng kanyang kasama. Unang try, supply. Pangalawa, konting-konti na lang. Pangatlo, almost there. Kaso cellphone biglang nag-ring. Nakuha kaya nila? Sa Metro Exclusive, malamang paborito nyo. Iriripak para mabili nyo ng tingi at mura. Pero alam nyo ba paano ang proseso? Tinatabo! Diyos ko po! Isa pang exclusive, Yupi-Yuping Dilatan Expired na healthy drink na nakaligtas sa sunog pero ibinibenta sa bangketa sa Maynila. Samsamin natin! Sa Videolante Exclusive, sa maulang panahon, masarap ang mainit na sabaw ng mami. Pero oh my daddy, ang noodles, kinakamay! At special sahog, gamot sa puwet ni Mamang Tindero. Balita at serbisyo publiko. Umpisa na! Wala kung makalabas ka. Mapapadasal ka, hindi sa sarap ng tinda nila. Naglipa ng mga murang dilata sa isang sulok ng Tondo sa Manila. Kaso sa loob ng murang dilata, kadiri, expired, at may libre pang kalawang ang pagkain. Tol, narito Metro Action Exclusive. Isang text ng concerned citizen ang natanggap na Metro Action. Ang sumbong, nagkalat na paninda ng mga yupi-yuping dilata sa isang sulok ng herbosa sa Tondo, Maynila. Meron dito nabibili kasi na mga dilata na kung titignan mo yung dilata, hindi mo na makakain yung loob eh. Kasi sobrang itim, tas napakarami ng kalawang. Agad kami gumawa ng aksyon kasama ng Sanitation Department sa pangunguna ni Chief Sanitation Inspector 6 na si Boyet Gabriel at Mayor's Complaint Action Team o MCAT. Sa aming inspeksyon, huling-huli sa aktong isang ginang na nagtitinda ng mga epektibong canned goods.
lamang pa lang ng mga ito, pabrika na ng tetano. Tingnan nyo, ang mas malala, itong dapat sana'y healthy drink. Expired na nung January 2012 pa. Nakakapanghina, di ba? Hindi po, yung kasi ang ano nga po, galing sa sunog. Yung din po ang inuulam namin, kahit mga apo ko. Awa ng Diyos naman po, di naman po. Hindi na siya pwedeng ibenta. How can we tell na yan ay hindi in bad order na? Una-una, pagka-expose siya sa environmental phenomenon. Miski na yan ay hindi pa expired, abay kinakailangan i-dispose na yan accordingly. Naku naman po, nanay. Galing na pala sa sunog ang tinda nyo. May kalawang flavor na, baka lasang tutong pa. Kaya kinumpiska ang mga alak at dilata. Binahasag ang mga nakumpiska upang hindi na ito makain pa. Ayon sa sanitation, nilabag nila ang RA 9711 of Food Drug Act. Sa susunod na may mahuhuling nagbebenta ng ganito ay maaasunto. Payo sa gusto makamura, tiyakin ang mabibili ay hindi peligroso sa bituka. Talaga naman peligroso sa health yun eh. Pero alam mo, Tol, importante malaman ng publiko. Marami nagbebenta ng ganyan. Expired, tinatanggalan ng date of expiry, at yung marami pang iba dyan na talagang kumakakalusot-lulusot. Yung sabi kanina ng Ale, pinakakain ko sa anak ko, parang gusto kong sabihin, ano kaya sampahan kita ng kasong child endangerment? Child abuse. Ay, gano'n na yun. Papakain mo ang dilatang expired. Marami din kasi sa ating mga kababayan, despite the fact na alam nila na merong panganib sa pagkain ng dilatang yan, Susugal. sinusugal nila dahil sa kahirapan din eh. Kikipagsapalaran. Makikipagsapalaran. Na ngayon, tama yung ginagawa ng MCAT at ibang ahensya ng gobyerno, tugisin yung mga tao ng ganito na para mapalayo sa panganib yung ating mga Yan kababayan. ang aksyon. Ito po, matapos ang pagsaway sa mga dilatang kalawangin, tuloy-tuloy pa rin kami sa operasyon Chicken, Bacon, Ham, and Cheese.